sambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y DJIM, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Hindi mo naman mapisyado, ikaw ang wala na magawa. Pasasalamatan magpakailanman, pasasalamatan magpakailanman. Magandang gabi po sa inyong lahat na ating ngayong taga-subaybay, tagapakinig dito po sa every Friday na programa, yung Thanks Jesus It's Friday. At ako po si Pastor Francis of the Filipino Church, Jesus Advocates Ministry. At salamat po sa opportunity na ako ay makapag-share ng Word of God. Pero bago po yan, panoorin po muna natin itong video. Wala na po ang bagyong Fabian, lumabas na ng area of responsibility, pero sa mga nagdaang araw ay baha pa rin po dito sa area ng May Bulacan. Ayan po, at medyo pupuntahan po natin yung ating mga kapatiran sa ibang lugar dito sa Bulacan, at lalakarin lang po natin. Medyo yung mga kanal po dito, mga kapatid, ay hindi na po mapakinabangan dahil sa barado na po. So, kailangan na po nating maglakad. Punta na sa ating mga kapatiran. Po, nakita po natin na yung baha po dito ay malalim na rin po. Ay 30 minutes lang po yung ulan, pero ganyang kabilis tumaas ang tubig. At dyan po yan sa parte na yan, dyan po tayo papasok, pupunta dun sa bahay namin. So, pupunta po tayo ngayon, mga kapatid, sa isang area po ng ating kapatiran na ito rin po ay ating binabible study. So, dito po tayo ngayon sa matungo pa rin po ang area na to, at nandito po tayo sa malapit po sa bahay nila. At nakikita nyo naman po, no, kahit mayroon pa rin tubig at mayroon pa rin pong baha sa kanilang bahay. At dahan-dahan lang po tayo. Hallelujah. Ayan. At medyo malalim pa po ang tubig. Oops! Ayan po, muntikan na po tayo. May malaking butas pala po. Ayan, so tapakin po natin yung bahay ng ating kapatiran. Tao po! Isa pa ito sa mga bahay na ating kakatukin. Ayan. Good morning! Ayan, so nakita ko po na kahit wala na po yung bagyo, meron pa rin ditong baha. Hindi po ba? Kumusta naman po kayo rito? Okay lang naman po. Ayan, so umuho pa din po yung baha rito. Hindi lang po, hanggang naabutan na po ulit ng pagtaas. So bago bumaba, hindi na umaabot yung pagbaba niya kasi may tubig pa, pero naabutan na ulit ng high tide. Kumusta naman po yung bahay sa loob mismo ng bahay? Naabot naman? Naabot po, kasi ganito po. Sa taas? Naabot pa rin siya? Paano po kayo ano pong ginagawa nyo paano po yung mga gamit ninyo? Nataas na lang po, iba nababasa na po. Ayan, so buti meron nga kayong meron pong taas, ano? Pero kung wala kayong taas, talagang sacrifice talaga. So, kumusta naman po yung mga anak nyo po? Okay lang naman po. Kahit pa, nakakaraos. Yan po. So, paano po paglalabas kayo? Yung bota po ba dito, pag naglagay ka ng... Ha? Napupuno rin po yung bota. So, pag nagsuot ka ng bota, ibig sabihin, papasok rin ng... Ibig sabihin, Sa labas po
po. Hanggang saan po? Hanggang bewang po. Hanggang bewang yung tubig. Eh, nung ano po, kasagsagan ng bagyo hanggang saan po yung tubig? Hanggang bewang. Hanggang bewang. Ayan, pero ngayon medyo Ano na po. bumaba na. Hindi naman po kahapon. Kasi siguro sa high tide, no? So, ayan lang po. Salamat po sa inyong pakikipanayam sa opportunity na makapagtanong po sa inyo. Yan, pwede ko po ba muna kayong ipag-pray? Sige po. Para na rin po sa safety at protection ng Lord sa bawat isa sa atin. Ito naman po yung daan papunta doon sa ating kapatiran. At pupuntahan po natin siya. Medyo po may baha pa rin dito. Pero nung mga nakaraang araw po, ang taas po ng baha rito. So, puntahan po natin. At lumalakas na naman po yung ulan. Magandang umaga po. Ganda umaga. Kumusta naman po kayo rito? Okay naman po. Kahit po pag po gabi humuhupa ako ng laki ng tubig. Nakita po natin medyo dry na po yung ating sahig, ano? Ito po ba ay maghapon na? Mamaya ako laki. Malaki mamaya? Ano po ba ngayon? Pa-high tide pa lang? Ano pa po kasi hapon po ang ano na yan po. Ang laki hapon. Pag sa hapon lumalaki po siya, hanggang saan po? Dito sa loob. Umaabot yun sa higaan namin. At- Ay tinatas namin. Ano ginagawa niyo po sa mga gamit niyo rito? Tinataas po. Tinataas. Okay, para ano? Yung lutuan din yung lutuan din po, tinataas ninyo. Ayan. So, ano po yung nararamdaman? Ano po yung experience niyo? Nung bagyo po, 'di ba yung Pabian? Gaano po kataas yung yung baha? Ito po, lagpas po dito sa higaan namin. Tinataas namin. Ayun lang. Pagkila po namin binabatang drone. Paano po kayo natutulog niyan? Pag gabi ho, umuhupa naman. Paggabi. Pag ano lang, hapon. Ayun po ay sumasabay na. Alas 8, finish na. Ayun po ay sumasabay sa high tide. So, nung nakaraang na talagang sobrang lakas ng ulan, Takot po. takot kayo? Wala akong sister ko. Kasi lang yung mga mag-iina nandito. Wala akong nakapatakas po. Nung tumakas yung tubig wala dito yung asawa mo at kayo lang. Kaya ako natatakot. Dahil nga kasi yung nga lang na taas namin. So, praise God kahit dinaanan tayo ng talagang habagat yung natin yung nagpabaha sa atin at saka yung dam siguro nagbukas ba yung dam? Nagpakawala na. Nagpakawala yung dam kaya Sobrang taas. Kaya Dahil sobrang- parang 5 tong tubig. ngayon nga po 30 minutes pa lang na kunting ulan pa lang baha na agad sa labas Lalo na paghapon. Paghapon po kasi ang laki ng tubig. Kaya po, natatakot pero mas masayati pa rin tayo. Iba po, lubog na lang kita. bubong na lang sa ibang parte ng Bulacan hindi ko nga alam din yung ating kapatiran din sa Tripol kung ano rin kalagayan nila at puntahan din natin So ayan po, so salamat po sa opportunity na makausap po kayo at bago po ako umalis ay gusto ko po sanang mag-iwan ng prayer para po sa inyo. Okay lang po ba yon? Mga kapatid, nandito po tayo sa Tripol Junction at ito rin po dito sa Matungao. At ito po yung dadaanan po natin ay ito po ay mayroong baha. Mayroon pa ring baha rito kahit ito'y paulan-ulan na lang po, pabugso-bugso na lang po ito ng ulan at nakikita po natin na medyo mayroon pa rin pong kalaliman yung ating area dito. At ito po yung daanan natin, dinadaanan po natin papunta po sa ating church. Ayan, medyo doon po sa unahan medyo malalim na po.
Yan, at dahan-dahan lang po tayo sa paglakad kasi baka po may mga butas rito na hindi po natin makita. Ayan, at nandito po tayo ngayon sa Triple Tinggaan at nakikita naman po natin na meron pa rin pong tubig rito. At hindi pa po ito high tide mga kapatid, pero ganito na po kataas ang tubig rito sa kanila. Yung ibang bahay po rito ay talagang lubog na sa baha. At yung iba naman ay nagpa second floor na yung iba para kahit pa paano ay pag tumataas po yung baha ay mayroon po silang mapupuntahan. Ayan po yung lugar po dito. Hindi pa po ito yung mataas na baha actually sa kanila kasi wala pa pong high tide. Ayan, so kamustahin po natin yung ating ibang kapatiran dito. Tatay, kumusta po? Marami kaming baha. Parang ano pa po yung baha rito Oo, 1 linggo na po. 1 linggo, hindi pa humuhupa. Humuhupa kaya lang, malaki high tide, sabay pa ulan. Hanggang saan po yung tubig dito nung mga nakaraan araw? Yung lagpas po dito sa dito. Dito po, guhit. Taas. Paano po yung mga gamit ninyo doon sa loob? Mabuti may taas kami. Nakatala namin yung mga mga masisilang gamit. Inakyat po ninyo? Tapos yung natutulog, tapos yung iba nasa akunya. Mayroon bang mayroong Marami ngayon doon, pastor. sa akunya? Oo. Yung mga inakot ng lubugtan. Kami lang hindi lumikas. Ako, saka yung mga matataas na lugar. Pero yung mga anak, nandun lahat. Yung nandun, taga-ron, nandun. Pero wala na sila doon ngayon? Hanggang ngayon, nandun. Bali, pangatlong araw na sila ngayon. Doon sa akunya? Ang akunya, alam ko, binabaharin yun Ngayon, at least, may second floor, sa taas. yung daanan lang naman Paano po kayo nagluluto? Nakababad sa tubig habang Ayan, nakataas yung pero yung mga kalan, yung mga gasol, pero yung yung mga plato nasa misa. Parang pag nagbota kayo rito, abuti rin yung bota pag Ito nga, puro alipungan na pastor. Wala Tagaan lang. Ayan po, at nakita nyo naman po ang kalagayan ng ating mga kababayan dito na talagang mababa po ang lupa dito at talagang malapit sa ilog at ngayon nga po wala na pong bagyo at ito pong nakikita ninyong baha sa paligid ay pa po to, hindi pa po to high tide. Mamaya pag nag high tide po ay talagang mas tataas na po ito. Ayan po tatay, maraming salamat po Salamat din po sa inyong sa pagkakataong ito na binigyan nyo para ma-interview kayo. Gusto ko po muna kayong ipanalangin. Ayan po, nandito naman po tayo. Ang area na po ito, kung nakikita nyo po, ay yung Acuña school po ito, paaralan. Dito po natin, sabi nga, dito po yung evacuation center, yung ginawang evacuation center nang tumaas po yung baha doon po sa ibang lugar. So yun, intervene po muna natin isa nating kapatiran dito. Napakalalim po ng tubig. Bahay Kumusta namin po? Kumusta po yung bahay nyo doon? Hanggang sa loob ng bahay po namin doon. Pasok ang tubig. Paano po yung mga gamit nyo doon? Dinala nyo na rin dito sa evacuation center? Lubog din po. Lubog din. Mga bahay na namin damit. Nandun iwan nyo doon sa lugar ninyo? Opo. Ayan, hanggang saan po yung tubig doon? Hanggang bewang po. Hanggang bewang. So ngayon po papabalik na po kayo doon? Magsasaing lang ng kanin. Magsasaing lang tapos babalik dito? Opo. Pero dito pa rin kayo kasi may second floor. Saan ba kayo, sa baba? Sa taas? Sa baba po. Sa baba. Hindi ba inaabot ng tubig? Hindi ba ilog din yan sa likod? Hindi naman po. Okay. So, pero medyo lumalakas yung ulan ngayon, ano? Opo. So, nakikita po natin mga kababayan na medyo malakas pa rin ang ulan. Wala pa. At wala na po yung bagyo pero yung pabugso-bugso pa rin po yung habagat. And so, kumusta naman po yung pamilya nyo? Okay na naman po. Marami pa po doon sa taas na nandun sa taas. Ay, dito lang sa may baba. Sa baba lang, wala sa taas. Kaliwaan baba. So, ayan po. So, Salamat. yun po. Salamat po. Ayan po. At nandito po tayo ngayon sa Acuña High School. At
puntahan po natin yung iba natin dito ng mga kababayan. Kung nakikita nyo po, itong area na pong ito ay binabaha rin din po ito. Ayan, kasi dito lang po sila nilipat kasi mayroon po itong second floor. Ayan, at medyo mataas-taas yung lupa. Pero pag titingnan nyo po dyan, papakita ko po sa inyo, yung likod po nito ay ilog din. So nakikita nyo po na talagang dahil malapit nga ito sa ilog ay talagang babahain. Meron naman po itong second floor na kung in case yung ating mga, yun po yung ating mga kababayan dyan na nandyan sa baba, ay pwede po silang lumipat doon sa taas. Ayan, at ayan po. Puntahan po natin sila at kausapin po natin sila. Ayan po, at kumusta po kayo rito? Lumulubog ito. Dito kami sa Ibakis. Kailan pa po kayo rito? Nung ano pa, isang araw. Nang isang araw dahil mataas pa rin yung baha doon sa inyo? Hanggang saan po yung taas ng tubig doon? Dito yung sa loob ng bahay namin sa lampas tuhod. Tapos sa labas naman dito sa Baywang. Ayan, so dito na rin po kayo, yung mga gamit po, dinala nyo na rito? Yung iba, doon lang pinataas namin. Yung taas? Ano yung second floor ba yung bahay nyo? Hindi naman. Pinambitay-bitay na lang namin para hindi mabasa. Para hindi abutin. Oo, para hindi abutin. Pero yung ibang mga gamit, basa na ng baha. Kasi kung paano magdaba? kung doon po kayo paano po yun wala kayong matulugan. Walang kuryente, ba't wala pong kuryente? Meron po doon sa amin. Bata yung fuse sa ano. Yung fuse ng kuryente. Yung sa pinaka talaga. Dahil siguro nung kasagsagan ng Hangin. hangin na kahabagat, no? Dito sa atin, pag talagang umulan Talaga. Pero hindi ba itong inabot ng baha itong Punya? Kahit ng mga nakarang araw, hindi naman. Hindi. Ganyan lang. Tataas siya kunti, pero hindi naman. Kasi nung nakaraan yung Ulysses ba yun na yung inabot? mataas talaga yun. Oo. Pero ngayon hindi naman masyado. Hindi naman masyado. Ayan. So, ayan po. Isa po ito sa ating mga kababayan. Nandito po sila sa evacuation center at makikita po natin na nandito po yung iba nilang mga yan po ginagawa nilang area ito po yung area na ito ay ginagawa nilang tulugan. Dito na rin po silang ginagawa yung kanilang minsan po nagluluto, dito na rin po sila. At babalik na lang daw po sila doon sa area kung saan kung bumaba na po yung yung tubig doon po sa area na yon. Ayan, so ayan po sila. Ayan. Ayan, at nakikita nyo naman po, nandito po tayo sa mataas na bahagi ng school. At makikita natin na mayroon po ditong ginagawang seawall dito po sa Tripol. Ito po yung evacuation center nila at makikita po natin na yung mga bahay dyan sa gilid, kasama na po doon sa Tripol, ay yun po talaga ay malapit sa ilog. Kaya pag nag-high tide, lalo na ngayon, tingnan nyo po sinasabayan ng malakas na pag-ulan, ay talagang magbabaha po sa kanila. Pero salamat sa Panginoon, ayan, nataakit ako. Medyo malakas na po yung hangin. Ayan, ito po yung mataas din na lugar dito. So kung in case po na dyan po sa baba ng Apunya ay bumaha po, ay abutin po sila ng baha dyan, ay aakyat po sila doon sa taas. Ayan, so medyo malakas po yung hangin. At pinapaalala lang po sa inyong lahat, wala na po si Fabian. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, pero ganito pa rin po kalakas yung hangin at ulan dito po sa Bulacan. Ayan po, at hello po, at ayan po, meron din po tayo ditong mga kababayan na nandito po at ayan, so sige po ate, interviewin muna natin sila. Ayan ate, kumusta naman po kayo rito? Okay naman. Ayan po, nakita po natin doon sa labas po, pag titingnan nyo po, ay talagang yan po, talagang may tubig pa rin at yung iba talaga ay lubog sa baha at yung nakikita nyo doon ay ilog na po yun. So ate, kumusta po yung bahay nyo? Doon sa Lubog na. Lubog na. Ayan, hanggang saan po yung tubig doon sa bahay nyo? Tapos.
Hanggang hita. Ayan. So, yung mga gamit nyo po ay dinala nyo na rin po rito? Mga gamit lang po. Kailan pa po kayo rito sa Acuña? Sabado po. Sabado. Yung papalabas na yung bagyo. Ayan. So, ayan po, nung Sabado pala pa po pala sila rito. Sino po mga kasama nyo rito? Yung tita ko po, yung mga kaate ko. May naiwan kayo doon sa bahay nyo? Opo. Ay, sa bahay po. Wala. Lahat kayo nagpunta rito. So, dito na rin kayo natutulog. Dito na rin kayo nagluluto. Ayan, kasi yung iba, umuwi daw sila para... Umuwi lang dito. Kayo po, hanggang kailan po kayo rito? Baka po, ewan po. Dapat po, mabuhat na. Yan, gusto nyo na pong umuwi. Kaso, lubog pa rin sa baha. Ayan, may ginagawa palang seawall dito, no? Ginagawa pala yung ano na dito, no? Yung pangharang para sa pag nag-high tide ay hindi na masyadong bahain. Ayan, so kumusta naman po yung mga ano nyo, pang araw-araw nyong pangangailangan dito? Pagkain? Oo naman, binibigay yung galing doon. Mayroon naman binibigay ang barangay. Praise God. So, yan, pasalamatan din natin ang barangay kahit paano ay nakakatulong din dito sa ating evacuation center na mga nangangailangan din. So, yun lang po. Maraming salamat po. At pwede ko po ba kayong ipag-pray? Po, mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa Barangay Hall ng Matungaw. At nakikita po natin yung ating mga kapatiran at yung ating kababayan, mga opisyalis po rito na naghahanda na rin po ito ng pang-almusal. At ayan, at makakain po ng ating mga evacuees doon po sa Acuña. So, nakita niyo po natin mga food packs. So, kausapin po natin si Kapitana. Magandang umaga po, Kapitana Metalin Nahil. Ayan po. At nakita po natin itong mga ating mga goods, no. Mga ilang families po kaya ang nandoon sa sa Acuña? Magandang umaga po sa ating lahat. Ang families po na nasa Acuña po ay nasa 45 families. At ang individuals naman po ay umakyat na po ngayon ng 140 individuals. Individuals po na nakasettle po ngayon sa Romeo Acuña High School. So, nakita po natin na talagang yung mga nagdaang araw ay talagang maulan. Opo. At kahit wala na pong ulan ay talagang bumabaha pa rin dito sa Bulacan. Mga hanggang kailan po kaya sila doon sa evacuation? Kasi po, ang sitwasyon po natin ngayon ay dala po ng habagat. At kasama na rin po dito yung bagyo po na nagdaan. Kadalasan po kasi, pag lumalabas po yung tubig na nanggagaling po sa high tide, ay may oras po ng pagbaba po yun. Kaya lang po ngayon, habang bumababa yung tubig, siya naman pagtaas po ng tubig. Kumbaga, nagkakasalubong po sila. Kaya yung tubig na dapat sana pababa na, nadadagdagan pa uli. Dahil kasi hindi tuluyang dumadaloy. Dahil sa pag-angat po ng tubig. Yung level po kasi ng tubig natin pagdating sa umaga, high tide. Ngayon naman po, nagiging tanghali, nagiging hapon. Kaya wala pong kasiguruduhan na po pwede pa po silang bumalik po sa lugar nila. So, babalik na lang po sila kung wala na po talagang... Kung totally safe na talaga yung lugar nila, na hindi na talaga makakaroon ng pag-akyat po ng tubig, yun yung time na po pwede na silang bumalik sa mga lugar mo nila. Yan po. So, ano naman po yung mga preventive measure o ano naman po yung ating mga programa o ating mga gagawin pa para po mas ma-secure po natin yung safety po ng ating mga kababayan dito sa Matungaw. Okay. So for 7 days, pang ikapitong araw na po natin ngayon, hindi naman po nagpapabaya ang Sangguniang Barangay ng Matungaw para po sa mga ipinagkakaloob na mga tulong. So yun pong para po sa ayuda ng buong barangay ay kasalukuyan na pong inaayos para mabigyan po sila ng ayuda. Meron na rin po tayong tulong na ibinaba para po sa grupo ng transportasyon. Yun yung po tinatawag nating ayuda sa pandemya. Yun yung parang tulong po natin sa mga katoda po natin na sa panahon po ngayon na sobrang mahirap po silang kumita.
sa paraan po ng ganun, makagaan man lang po sa sitwasyon ho nila. At para naman po sa mga nasa evacuation center, ang health protocol at safety protocol po ang ating pong pinatutupad. So, katulad po ng ating pong naipaliwanag yung mga nakaraang mga videos, na yung pong mga pumapasok na mga evacuees, meron po tayong tinatawag na liste. Magpipirma muna po sila do para sa contact tracing. Tapos meron po tayong holding area. Doon po muna sila. Tapos si Kuya John, yung pong school guard, siya naman po maghahatid po doon sa mga kada kwarto na kung saan po sila naka-assign. Kasi po, kinakailangan po natin the social distancing. Lalo-lalo na sa panahon na sila maliligo. Hindi kinakailangan sabay-sabay din po silang maliligo. May mga designated din po tayong mga comfort rooms po doon. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa pagkakataon pong ito at nabigyan ninyo ako ng ganito pong interview upang pasalamatan ko po yung mga taong tumutulong po sa amin. Lalo na po sa evacuation centers, mula po sa Bulacan State University, kay Dr. Valenzuela, sa ating pong Romeo Acuña High School, kay Sir Jonathan Victorino, at sa iba't ibang pong ahensya po nating gobyerno mula po sa municipal social work, sa panguna po ni Ma'am Marivic, sa ating pong MRID, sa ating pong Red Cross, sa ating pong Rural Health Unit, ng Municipal Rural Health Unit, at ang ating pong mga Matungaw Rural Health Unit, BHW, Mother Leader, Tanod, ang ating pong Child Development Centers ng mga teachers na umaagapay po sa atin sa mga kilos o galaw para po sa pag-prepare at sa save po ng ating pong mga kababaryo. Yan po. At sa ating pong municipal government po, sa pangunguna po ni Mayor Berhel Meneses, sa Sangguniang Bayan, at ang mga konsehal. At kay Governor Daniel Fernando at kay Kong Jonathan. Maraming po salamat po sa inyo. At yung mga hindi ko po nabati, maraming pong salamat sapagkat napakahalik po yung tulong po, yung pong pinagkakalog po sa amin. Hindi man po ito support sa yung pong pagsuporta lang po sa pagdasal. Na sana ho ay malagpasan po natin ito. Amen. Last message na lang po para po sa mga kababayan nating mga taga-Matungaw. Ano po yung mensahe niyo? Ang mensahe naman po natin, keep safe, at manalig lamang po tayo sa taas. At yung mga lahat ng mga nangyayari pong ito ay sa panguna po ng mga pastor, ng mga pari, at iba-iba pong religious organization na tumutulong sa atin na makapagdasal man lang na malagpasan po natin itong tinatawag na mga hindi inaasahang mga panahon na sana matulungan din po natin mga kababari po natin. Yung pong mga nasa looban 1 at sa Bukid Street, yung pong lumaylay sa inyong mga kuryente, ay nai-report na po ito sa Meralco, pinuntahan na po kayo. Yung pong power interruption po ngayon, ay dulot po ito nung kanila pong maintenance na ginagawa. Dahil ito po pag naka-open ang line, magkaroon pa po tayo ng trahedya na makuryente po kayo lahat. So, keep safe, stay put, wala po kayong gagawin sa labas, sa bahay lamang po kayo, sapagkat ang Sangguniang Barangay na Matungaw at mga personal at volunteer po nito ay nag-iikot po para po matignan po ang sitwasyon. Amen. Amen. Maraming salamat po, Kapitana, sa pagkakataong ito. Thank you po and God bless you po. Okay, see you. Ayan po, at nakita po natin mga kapatid na kung ano po ang nangyari dito sa Bulacan, na kahit po lumabas na po yung bagyong Fabian, ay nandun pa rin po yung baha. At maraming factors and reason bakit bumabaha pa rin dahil po sa patuloy pa rin na pag-ulan, dahil sa bagat, yung mga barado po nating mga kanal na hindi na po inaagusan ng tubig at hindi na po napapakinabangan, at syempre yung po pagtaas ng high tide, lalo na po ang Bulacan ay isang lugar na malapit po sa mga ilog. At halos po yung mga areas dito sa Bulacan ay may marami pong ilog. So, ayan. So, every time po na nakikita ko po yung ating mga kababayan, so tayo nahabag sa kanila, na kahit sabihin natin na nasanay na sila araw-araw sa kanilang pamumuhay, ay
kumbaga, ang mas gusto pa rin natin ng mas maayos, mas safer na place para sa ating mga kababayan. Pero as of now, dahil sa ating limited resources, of course, by the grace of God, ay kung ano lang po yung ating makakaya, ay yun lang po ang ating maibibigay sa kanila. At bahala na po ang Lord na mag-provide ng pangangailangan nila sa pamamagitan po ng supply din ng Lord sa ating ministry para din po makatulong sa kanila kahit papano. At salamat din siyempre sa ating barangay na kaisa rin dito po sa pagbibigay solusyon sa kahit sabihin natin temporary at panandalian lamang ay yung magkalaman man lang yung sikmura ng ating mga kababayan, lalo na yung nandun sa mga evacuation centers at talagang walang kakayanan. Ayan po, habang nakikita ko po yung baha, ay naalala ko po yung story ni Noah. And I want to share with you sa gabing ito, no, about the lesson we can learn from the story of Noah. So it is only a short message, kaya po nawa ay meron po kayong matutunan dito po sa TGIF na ito. And I want to share the word about the lesson na pwede nating matutunan about kay Noah. Tulad po kay Noah, sabi nga, is a man of faith. And I believe, hindi lang po baha ang matututunan natin kay Noah about sa baha, but it is about his courage and his faith na kung paano ginawa o nilikha yung ark na pinagawa ng Lord and how did he obey, no, sa Panginoon. At hindi po madaling gumawa ng isang arko, and hindi po yung ginawa ni Noah for only a single day, but he made it and constructed it for how many years. Kahit po walang naniniwala sa kanya, even though alam na ng mga tao, no, na gumagawa ng arko si Noah, because of these words of the Lord spoken to Noah, ay hindi pa rin po nagsisi ang mga tao. At I believe these things, no, ay these things na nangyayari sa paligid natin, not only this flooding, not only these natural calamities, but this pandemic, no, na COVID-19, ay this is a part, no, ng tinatawag na birth pangs or birth pains ng mga huling panahon. Ang sabi nga ni Nanay Ninya sa kanya, minsan narinig ko sa kanya at sinabi niya, hindi na nga daw last days, kundi last hour na. So, babasahin ko po muna rito, no? Bakit po pinaulan ng Lord, no? Pinaulan ng Lord yung mundo for 40 days and 40 nights. Sabi dito, when the man began to multiply in the face of the land, ito pala ay Genesis chapter 6. Isimulan ko sa verse 1. When man began to multiply in the face of the land, and daughters were born to them, the sons of God saw that the daughters of men were attractive. And they took as their wives as they chose, and the Lord said, My spirit shall not abide in man forever, for he is flesh, his days shall be 120 years. The Nephilim were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came into the daughters of men, and they bore children to them. These were the mighty men who were of old, the men of renown. So nagsimula po ang kwento, mga kapatid, ng sinasabi dito na daughters were born to them, no? Nagkaroon sila ng mga anak, and the sons of God, no? The sons of God saw that the daughters of man were attractive. So, marami pong mga biblical scholars at marami pong mga biblical experts ang nagsasabi na these are actually fallen angels, no? Yung mga tinatawag na son of God, but we cannot assume something, no, if there is no really clear biblical interpretation in the Bible. So, mayroon pang tinatawag na Nephilim in those days na kung saan sila ay nakapangasawa sa mga anak ng tao. So, unborn children nagkaanak pa. So, as far as we know, no, ako po yung nag-aral, no, ng Kainos, ay hindi ko po natapos yung aking Bible Bible school. No, hindi ko po natapos, siguro ilang subject lang ang natapos ko. Isa po ito sa natakil, no, na tinatawag na Nephilim, no, na
nagkaroon daw ng Nephilim, at ang Nephilim daw ay nagkaroon ng nagkapangasawa daw ng mga babae o mga anak ng tao, no. Sabi nga dito, daughters of men, at nagkaroon sila ng mga anak. But napag-aralan din po namin na angels do not actually have sexual or gender. Hindi po sila, wala po silang sex or gender. So I'm not here in a position to confirm or to deny any of this. So sabi nga, kung hindi po ito ang point of argument na gusto kong ibigay sa inyo ngayon. So ibibigay ko sa Panginoon yung sabi nga, yung truth about this word. So hindi pa ako magbibigay ng assurance or truthfulness tungkol sa kung totoo ba ang Nephilim ay mga angel or mga fallen angel na nakapag-asawa ng mga tao at nagkaanak. So but these were mighty men who were of the old, the men of renown. But this is what is clear in the Bible. Sabi po dito sa chapter 6 verse 5, the Lord saw the wickedness of man was great in the earth. Yun po ang sigurado, mga kapatid. Yun po yung talagang clear na yung wickedness o yung kasamaan ng tao ay great. Yung sinabi natin great ay talagang talamak na. Yung talagang halos lahat ay gumagawa ng kasamaan. And that every intention of the thoughts of the heart was only evil continually. Sa madaling salita, sa puso at isipan ng mga tao noon, wala na sa ibang nakita, kundi, mga kapatid, ay gumawa ng masama. And the Lord regretted that He had made man on the earth. Grabe yung word na ginamit, o grabe yung word na ginamit, or explanation, or grabe yung word na ginamit dito, sa word na ito, kung saan sinabi, the Lord God regretted. Grabe, nagsisi ang Panginoon, ang nilikha na daw ang tao. So, ibig sabihin ng mga time na yon, kahindik-hindik at karumal-dumal talaga yung kasamaan ng tao at ginawa ng tao. And it grieved Him to His heart. Nasaktan. Grabe yung Panginoon, yung puso niya. Nung nakita niya na ang mundo at ang mga tao, mga kapatid, ay gumawa ng kasamaan. So the Lord said, I will blot out man whom I am created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of heaven, for I am sorry that I have made them. But Noah found favors in the eyes of the Lord. So in the midst of this wickedness, God found favor in Noah. Who was Noah? No? Isa lang po ang natitira. Sabi nga, ang kanyang pamilya, yung natitira na matuwid at righteous in the sight of God. Amen. And He has a plan for Noah. And He has a plan for the family of Noah to again create a nation or create a world na gusto niya ulit paramihin, to multiply the people of the world and to the earth, na hindi na yung mga wicked people, but according to the righteousness of God through faith at according to the likeness and image of God. So kaya ang gusto na ng Lord na mag-multiply ulit, no, yung mga tao sa pamamagitan ni Noah, na ang makikita ka sa kanila ay yung tinatawag na the likeness and the image of God. Yung sinabi ng Lord sa pinakaunang tao na go to the world and multiply, hindi lang ibig sabihin na dumami kayo, magpakarami physically na magkakaanak kayo, but it means the Lord God wants us not only to multiply physically, but spiritually we must multiply people na according to the likeness and the image of God. And that is the true value why we evangelize. Because we want to multiply. We want to multiply and fill the whole earth with people of God, not wicked people. So, ayan. So, unang-una, gusto ng Lord na sinabi niya kay Noah na papaulanin niya ng 40 days and 40 nights. At babaha at wala nang makikita sa lupa. So, the first thing you must learn is the judgment of God. So, matututunan natin kay Noah
na mayroong kapahamakan at mayroong paghuhukom at mayroong kaparusahan at mayroong pagkawasak sa lahat ng bagay na temporary, and of course, ang pagpaparusa sa lahat po ng pagpaparusa sa lahat ng masama sa mundong ito. That's why we must rejoice as righteous people, because nangako ang Diyos ng salvation for the righteous, but His words also tells us that the wicked will be destroyed and they will perish and they will be punished into eternal damnation. So sabi ng Genesis 6:17, "For behold, I will bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, in which the breath of life under heaven, everything that is on earth shall die." So the reality of death, mga kapatid, na lahat sa atin ay mamamatay. But more than the physical death, ang dapat nating paghandaan ay yung ano bang kahinatnan ng ating espiritu, ang ating kaluluwa in the times of judgment, mga kapatid. So, sa madaling salita, yung mga wicked people, yung mga hindi naniwala sa Diyos at hindi nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, sila po yung mga mapaparusahan and will be thrown into the eternal fire, no? Na talagang i-prepare kay Satanas, pero doon din itatapon, sabi ng Book of Revelation chapter 21, yung mga magnanakaw, yung mga gumagawa ng kasuklam-suklam ng mga bagay, yung mga gumagawa ng kahalayan, amen po ba, at kung ano-ano pang mga kahindik-hindik na kasalanan at karumaldumal. And Romans 6, no? 23 has never changed. It is still Romans 6:23. And the wages of sin is death. And this is one of the example how God used His power, or destroyed people sa pagbaha, na lahat ng tao ay mamamatay through that flood, because sabi nga sa Romans 6:23, as I said, the wages of sin is death. So, marami pa tayong matututunan about Noah. So, sabi ng 2 Peter 2:5, If he did not spare the ancient world, but preserved Noah, a herald of righteousness, with 7 others, when He brought a flood upon the world and the ungodly. Kung hindi daw, if God did not spare at winasak niya yung ancient world, pag sinabi natin ancient world, ang mga nagdaang panahon o mga nagdaan, yung ancient world, ibig sabihin yung mundo, bago po yung flood, kung hindi po pinanghinayangan ng Panginoon na wasakin at ubusin yung mga tao malibang kay Noah ng time na yon, how much more today, right now? How much more ngayon na pwede pa rin mangyari yung destruction of Lord, even though kung babasahin natin ang Bible, sinabi po sa salita ng Diyos na hindi na tutunawin o hindi na wawasakin ang mundo sa pamamagitan ng baha. And God made it a covenant, mga kapatid. So, pero tulad ng nangyari kay Noah, mga kapatid, tulad ng nangyari kay Noah, at ang nangyari sa mga tao, yung mga kasamaan ng tao, yung kabaluktutan ng isip at puso ng tao, the corruption of the earth, ang nangyari sa kanila, nangyayari din ngayon. At hindi po tayo magbubulag-bulagan dyan. The people of this generation is wicked. Ang mga tao sa generation na ito ay masasama. At marami ang nagpapakasama. Sabi nga, ang mga magpapakabuti, pero ang masasama, nagpapakasama. And like in the days of Noah, ganun din ang nangyayari ngayon, because actually, the earth has never changed. Na totoo lang. Kung anong nangyari noon, anong kasalanan ginagawa ng mga Israelita noon, the same way, kahit in this generation, ginagawa pa rin ngayon. So, kung hindi kinahabagan ng Diyos na wasakin yung ancient world na sa panahon ni Noah, na ito'y palubugin sa pamamagitan ng baha for 40 days and 40 nights, mangyayari din sa atin yan. According to the time plan of God. Hindi according sa kagustuhan natin, kundi according sa plano ng Panginoon. And sabi ng Luke 17:26-27, just as it was in the days of Noah, so it will be in the days of the Son of Man. So, tulad daw ng panahon ni Noah,
katulad din sa panahon sa pagdating ng Son of Man o anak ng tao, big letter S, the Son of Man is Jesus. They were eating, drinking, and marrying, and being given in marriage until the day when Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. Kung papaano winasak yung sinaunang daigdig, ay ganun din sa atin mga kapatid. Pwede rin gawin ng Lord yon sa kanyang sariling kaparaanan at kapangyarihan kapag wala po tayong pagsisisi. Ano pong ginagawa nila? They were eating, drinking, and marrying, and being given to marriage. So may masama ba sa pagkain? Hindi po. May masama po ba sa pag-inom? Hindi po. May masama po ba sa magpakasal at ibigay para pakasalan? Hindi po. But ang mga tao po sa panahong yun ay wala nang inisip kundi yun. They become too materialistic and worldly in nature. Kaya nagalit ang Panginoon hanggang sa pinalikha ng Lord si Noah ng isang ark na nagligtas sa kanyang pamilya. And the flood came and destroyed all of them. So sabi ng Hebrews 9:27, and just as it is appointed for a mite to die once, and after that comes judgment. Isang beses lang tayong mamamatay at ang sunod ay paghuhukom. Amen. So, ang mahalaga po is hindi lang po yung physical death na syempre hindi natin matatakasan ang kamatayan, pero mayroon pong kamatayan na talagang itatapong ka sa naglalagablab na apoy ng asupre. At ayun po ang ating iniiwasan. Kaya, wag po tayong magpakasama, wag po tayong magpadala sa lahat ng gawa, ng kaaway sa ating buhay. We must remain godly despite of the godless generation and world that we have today. Ayan. So, yan po ang unang katotohanan mga kapatid. The destruction and the judgment of God. Secondly, mga kapatid, isa sa mga natutunan ko kay Noah at kay Lord dito sa kwentong ito is the patience of God. Hallelujah. Alam niyo po, why did I say that God is patient for every one of us? When Lord have spoken to Noah. Noah was 500 years old. And the Lord had said already that Noah built an ark because I saw the wickedness of people on earth. Nakita ko yung wickedness of the people in earth. At wala na silang pakundangan sa ginagawa nilang kasamaan. Wala na silang pakundangan sa kanilang mga ginagawa. At nasasaktan na ako, sabi nga ng Lord, I regretted, nagsisi ako na nilikha ko sila dahil sa sobra nilang kasamaan na nangyayari din sa atin ngayon. But yet, when He has spoken that to Noah, Noah was 500 years old. But when the flood came, it was 600 years old. Remember, 600 years old. So, ilang years bago dumating yung baha? It is 100 years. And I thank my God. And I thank my Lord, who is a patient God. Kung may isang bagay akong natutunan sa verse na ito, it is God is patient. Hindi niya basta winawasak at sinisira at pinaparusahan ng kanyang mga anak. But He has waited. Noah waited for that 100 years. At hindi muna pinabaha o pinaulan ng Lord ang buong daigdig for 40 days and 40 nights hanggat hindi pa nabubuo ang ark. God has a plan and God has a purpose. But it is amazing to hear and to discover that the patience of God is 100 years. Minsan, naiinip na tayo. Sinasabi natin na darating na ang Panginoon. Minsan sinasabi natin, Lord, kailan ka pa darating? At ang mga tao ay nainip na sa kahihintay at naiinip na sa kahihintay at siguro iniisip ng iba, hindi naman totoo yan. Dahil kung totoong darating na ang Lord, bakit ilang taon ang nagdaan, wala pa siya? Natatandaan mo, the coming of the Lord Jesus Christ was prophesied. Hindi lang sa ngayong generation, but sa kapanahunan pa ng mga unang disciples, sinabi ng malapit nang dumating ang panahon if you see these signs. But you know what? Ba't hindi pa dumarating ang Panginoon?
Because God is patient. At yan ang isang bagay na dapat ipagpasalamat natin sa Panginoon dahil hindi pa tayo tuluyang nilulupig, hindi pa tayo tuluyang winawasak ng Lord because God is gracious and compassionate at ang gusto ng Lord may mga tao pang maligtas. Kahit sobrang tigas ng puso ng tao, mandun pa rin yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. That's why if you have the opportunity to receive Jesus Christ as your Savior, wag mong panghinayangan at wag mong i-miss yung opportunity na yon. Do you know why? Because the people in the days of Noah missed that opportunity of 100 years. Nakita ng Lord ang kasama ng tao, but for 100 years, not single na tao, maliban kay Noah at ang kanyang pamilya, was saved. For 100 years, yung ibang tao na yon, na wicked people, hindi nagbago. Hindi na change. That's why the time that we have cannot change us. Isang revelation, mga kapatid. Ang panahon at oras na mayroon ka, hindi ka kayang baguhin. Kaya minsan may mga tao sa atin, hindi muna ako yung magsuserve kay Lord. Hindi muna ako yung tatanggap kay Lord. Kasi may panahon pa naman. Sino tayo para makaalam kung ano ang oras natin o hindi? We are just a handbreadth of God. Para lang tayong kandila na nauupos. Ang buhay natin ay hawak ng Diyos. Amin po ba? Hindi totoong time will change us. Hindi po. Hindi po totoo na ang panahon na meron tayo yun ang magbabago sa atin. Only God can change us. Because we cannot control time, but God can control time. Ang Panginoon may control sa oras, pero tayo wala tayong control sa oras. Kaya meron tayong mga kapatiran, sa kanila ako maglilingkod kay Lord. Pag may oras na, paano kung wala ka ng oras? Hawak mo ba yung oras mo? No. God holds and controls time. Tayo hindi natin kayang pigilan ng oras. So yun ang itinuturo ng Panginoon. And His patience is for 100 years. Isipin mo yon, 100 years. Yung tao hindi man lang nagbago. Yung tao hindi man lang kumilala kay Lord for 100 years. Hallelujah. Kaya nga, winasak talaga ng Lord ang buong daigdig, the ancient world na kung tawagin. Ang sabi ng 1 Peter 3:20, because of the formerly did not obey, when God's patience waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 persons, were brought safely through water. 8 tao lang yung nailigtas. Yung mga tao did not obey. Kahit nakita nila yung patience ng Lord. Grabe, sabi ko, Lord, thank you for your patience. And this is my prayer, Lord, na kung paano ka nagbigay ng patience, Panginoon, sa panahon ni Noah, Lord, I pray na maging patient ka pa sa amin, Panginoon. Marami sa atin naghihintay, Lord, kailan ka darating? Ba't magpasalamat tayo na hindi pa dumarating ang Lord? Dahil marami pang kaluluwa ang kailangan maligtas. Marami pang soul ay kailangan missionin. Marami pang kaluluwa ang kailangan discipleship na makakilala sa Panginoon at sa paghukom in the judgment of God. Marami rin ang maliligtas, mga kapatid. And God prepared an ark. The ark of salvation. Pero 8 lang ang nakasakay doon at iba'y mga hayop. Pero yung tao, 8 lang kasama na si Noah doon. Ang sabi ng Exodus 34:6, then the Lord passed in front of him and proclaimed, the Lord God, compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in loving kindness and truth. That's the reason. Bakit iba yung timeline of God? Hindi yung timeline natin ang masusunod. The timeline of God. Kung kailan siya darating, walang nakakaalam. Kahit yung mga anghel, hindi nakakaalam. But only the Father who is in heaven. But this is the truth about the word of the Lord. It says, He is compassionate and gracious. Hanggat may pagkakataon pa, huwag nating sayangin yung habag, yung awa, at pagkakataon na ibinigay ng Lord sa atin to repent of our sin and turn from our wicked ways and return to the Lord and make His
make Him as our Lord and Savior. Mga kapatid. So, ang katotohanan that destruction and judgment will come. And the second truth, mga kapatid, is that God is patient, patiently waiting for us. Hallelujah. And thirdly po, mga kapatid, is that God saves the righteous. Hallelujah. Praise the Lord. Hebrews 11:7. By faith, Noah warned by God concerning events as yet unseen. In reverent fear, constructed an ark for saving of his household. By this he condemned the world and became an heir of righteousness that comes by faith. Si Noah po ay naging tagapagmana ng katwiran, ng matuwid, ng katwiran at matuwid na pamumuhay na nanggaling sa kanyang pananampalataya. Because God instructed him to build an ark, kahit hindi pa niya nakikita yung darating na kapahamakan, he obeyed God and constructed an ark. And he was considered a man of faith. Hallelujah. Kaya sa atin, wag nating sukuan at wag tayong magsawa, no? To practice righteousness in our life. And the righteousness that Noah have, yung katwiran na mayroon si Noah, ay nakamit niya because of faith. That's why the salvation that we have is through faith. Sabi nga ng Ephesians chapter 2 verse 8, for it is by grace that you have been saved through faith, and not by your good works, so that no one should boast. Wala kang ipagmamayabang sa paggawa mo ng mabuti o dahil mabuti kang tao, ikay maliligtas. The word says, it is only by the grace of God. So yung sakripisyo ng Lord in the cross of Calvary, and according to your faith, yung naniniwala ka, when you confess, and when you believe in your heart, that everything that Jesus did in the cross, that He shed His blood, His body was torn into pieces, or His body was bruised, was hurt. No, yung kanyang buong katawan ay halos magkarutay-lutay. Halos magkadurog-durog ang kanyang mga buto. At ang kanyang buong katawan ay inalay sa krus ng Kalbaryo. That's the grace of God. And your response must be faith na ikay manampalataya sa Kanya. And this is the promise of hope for us Christian. God will surely, absolutely, and definitely save the righteous. He will not forget, He will not forsake His people who is obedient and lived and walked in faith, like the faith of Noah. Hallelujah. And the righteousness that we have ay isang biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin. Ang kailangan lang natin i-practice yung righteousness na yun. And this is my message for every one of us. And also, yung mensahe ng Diyos sa atin. Despite of what happened in this world, whatever flood, whatever calamity, earthquake, pagputok ng bulkan, pandemic, plagues, and many other things that may come, even war, even the people became godless in this generation, remain righteous, remain holy, remain godly, despite of this surrounding, in spite or despite of your surrounding that are godless, that are ungodly. Sa gitna ng kaguluhan na nangyayari sa mundong ito, sa gitna ng kasamaan na nangyayari, ikaw na isang Kristiyano, tumayo ka bilang isang Kristiyanong matuwid na nakikita ka ng mga tao at hindi ka makikiayon sa kasamaan. Because it is your righteousness through faith that will save you, mga kapatid. So sa gabing ito, simple lang ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ko, Lord, bakit mo pinagawa ng ark si Noah? Because for Noah to be saved, he need that faith and he need to listen to the instruction of God. You have to prepare
No? You have to be ready. You have to be ready and you have to prepare. Hallelujah. Your own ark. Amen? At gagawa ka ng sarili mong arko. Hindi na yung sariling arko mo. Hindi na yung arko tulad ng ginawa ni Noah na gagawa ka ng barko, na malaking barko. But it is your life. Your life, mga kapatid, is your ark. Kaya ang tanong dyan, if your life is your ark, tapos na ba? Kompleto na ba? Amen? Kompleto na ba yung arko? Maliligtas na ba ang buhay mo sa pamamagitan ng ark na yon? And righteousness only comes through Jesus. Yung arko na yon is the symbol of the salvation of Jesus. It is the symbol of the protection of God. It is the symbol of the covering of God. Sa lahat ng pagdadaanan mo, mga kapatid, mayroong Diyos, mayroong isang Diyos na nakatingin sa iyo, na kapag nakita niya ang katuwiran sa puso mo dahil nananampalataya ka sa Kanya, He will be your refuge. He will be your strength. He will be your covering even in the midst of storms. And most importantly, He is your Savior. And His name is Jesus. Maraming salamat po sa gabing ito. And let us pray. Heavenly Father, I thank you, Lord, for the wisdom that you have given us sa gabing ito. Ang dalangin ng puso ko, Panginoon, ay yung mga salita at katuruan na aming narinig ngayon manatili sa aming puso. At ito'y mamunga, Panginoon, at lumago. Ihanda mo ang aming mga puso sa iyong pagbabalik, Panginoon. Nagbigyan mo kami, Panginoon, ng ability, ng faith, like Noah, who was considered righteous because kahit hindi pa niya nakikita, Panginoon, sinunod ka niya. Bigyan mo kami ng mata, Panginoon, na i-envision, Panginoon, ng future. At bigyan mo kami ng kalakasan to prepare and make our life and the life of our family and the life of our fellow men and the life of every churches, Panginoon, yung simbahan na pinagkatiwala niyo sa amin, to be prepared and to be ready sa iyong muling pagbabalik. Thank you, Lord Jesus, for you are our Savior. And without you, Lord, we can do nothing. Salamat sa gabing ito, Panginoon, na binibigyan lang namin sa iyo ang matamis na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang gabi po sa inyong lahat. At salamat po sa pagkakataon na ako'y nakapangarang ngayon sa ating Thanks Jesus It's Friday. At muli po, ako si Pastor Francis of the Filipino Church Jesus Advocates Ministry. Walang ibang itinataas kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na mga programa na ma-assign ang TFC Jam Bulacan. Thank you po sa inyong lahat. God bless.